Ayan mga Lodi, ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Dito pa lang mga Lodi, malalaman na po natin kung ano po talaga magiging resulta kung sakali pong mag-eleksyon uli ng Pangulo ng ating bansa. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Si VP Sara Duterte ang nangarap na maging presidente ng maaga? Hunghang sinuwag po siya mismo ng kinikilala niyong alyado nila na si Franz Castro. Sinabi ni Franz Castro, bakit mo kami dinidiktahan President Marcos? Ngayon, alam niyo na kung na kanino ang loyalty nito mga kampo ni Joma. Nandyan po kay Martin Romualdez. Wala po silang pake kung ano pong mangyari o masira man po ang pangalan ni PBBM basta po yung plano nilang mapatalsik si VP Sara Duterte at mamuno po ang kanilang amo na si Martin Romualdez dapat masunod. Yun talaga ang totoong plano. Saan napupunta itong mga napakalalaking halagang pera, trillion, billion, na wala naman po tayong naramdaman na proyektong napakalalaki na ginawa po nitong administrasyong ito. So ngayon, Mr. Confidential Fan Kong Hun, alam mo na kung anong dapat nyong imbestigahan. Yung nawawalang pera ng ating bayan. Huwag yung 125 million lang na CF na napakaliit kumpara doon sa winawaldas ng administrasyong ito. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ayaw na po magpaawat ng mga sumusuporta sa Duterte. Dito nga po sa gusto nilang mangyaring pababain na po sa pwesto si PBBM. Anak na tinapay, oh. Kahit na sabihin nyo pang itigil na po yung plano ninyong impeachment dito kay VP Sara Duterte, eh lumalabas po talaga na ayaw na po ng sambayan ng Pilipino sa pamamahala po ni PBBM. Ito nga po't papakita ko sa inyo. Pati po ang mga kabataan ay sumisigaw na po ng katarungan. Grabe. Sige, gipitin nyo pa po si VP Sara Duterte at ang mga Duterte. Ito na po't naglalabasan na po at wala nang tigil ang mga nangyayaring protesta dito po sa pamamahala po ni Bongbong Marcos. Oh. Diba? Ang mahal daw ng bigas. Mga kabataan po yan, oh. Sabi po nila mga idol, konti lang po ang mga naniniwala dito po sa Duterte. Pero ito naman po, yung konti nila, halos araw-araw na po nandyan sa EDSA. Kahit pigilan nyo pa po yung pagpapa-impeach dito po kay VP Sara Duterte, yung plano ninyo, eto po't lumalabas talaga na dapat tapusin na po ang pamamahala po nitong gatong klaseng administrasyon. Dahil nga po, alam na po nila yan kung gaano po ka walang kwenta ang nangyayari ngayon talaga. Ayun o. EDSA, November 29, 2024. Ayan mga Lodi, ang nangyayari sa ating bansa ngayon, binabalita ba ito sa mainstream media? Hindi. Kasi mga Lodi, alam nilang kasiraan po ito sa administrasyon na wala pong tigil ang mga pagbibigay po ng suporta sa ating Vice Presidente kay Duterte at mga sumusuporta dito. Dito pa lang mga Lodi, malalaman na po natin kung ano po talaga magiging resulta kung sakali pong mag-eleksyon uli ng Pangulo ng ating bansa. At baka nga mapaaga pa ang pagbaba ng pwesto ng pagkapangulo ni Bongbong Marcos Jr. kapag nagpatuloy itong gantong kaganapan sa ating bansa. So ito, papakita ko lang sa inyo, may nakikiepal kasi. Ito po si Rep Kong Hun. Sinisisi po niya si VP Sara Duterte na nagpasimula daw po nitong kaguluhang ito. Tulog yata ito mga Lodi sa pansitan eh. O pakinggan nyo anong sinabi niya. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. What? Si VP Sara Duterte ang nangarap na maging presidente ng maaga? Hunghang! Anak na tinapay naman, oo. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak Yak! na maging presidente ka.
Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat, no? So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Alam nyo ba mga Lodi kung sino talaga ang totoong nangarap maging Pangulo ng ating bansa? Walang iba kundi si Martin Romualdez. Wala naman sana naging problema mga idol kung hinahayaan lang po ni Martin Romualdez na magtrabaho si VP Sara Duterte, pero hindi. Ginawan po nila ng issue dahil nga po threat sa 2028 presidential election. Ang gusto po kasi nila, manatili po sila sa pwesto. Alam ko mga idol, ito si PBBM, hindi niya po alam yung kinikilos ng kanyang pinsan. Yan po talaga ang nagiging pinuno nitong mga nasa Congress. Piruin nyo mga Lodi sinabi ni PBBM na ipatigil ang planong impeachment kay VP Sara Duterte. Pero sinuwag po siya mismo ng kinikilala nyong alyado nila na si Franz Castro. Kung makikita nyo po sa kanyang post, di umano sinabi ni Franz Castro, bakit mo kami dinidiktahan President Marcos? Whatever happened to the separation of the powers, why is the Malacanang interfering with the legislative affairs? The House of Representatives is supposed to be a co-equal branch of the government. President Marcos should not dictate to it. Rep. Franz Castro. Ngayon, alam nyo na kung nakanino ang loyalty nito mga kampo ni Joma. Nandyan po kay Martin Romualdez. Wala po silang pake kung ano pong mangyari o masira man po ang pangalan ni PBBM. Basta po yung plano nilang mapatalsik si VP Sara Duterte at mamuno po ang kanilang amo na si Martin Romualdez, dapat masunod. Yun talaga ang totoong plano. Wala po silang pakialam dito po kay PBBM. So eto mga Lodi sinagot po kasi siya ni VP Sara Duterte at ito po talaga ang totoong nangyari. The presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang totoo nga mga Lodi, no? Kung tinuloy po ni VP Sara Duterte na siya po ang tumakbong presidente ng ating bansa, baka nga ito si PBBM matalo pa ni Leni Robredo. At hindi po talaga ito mananalo si PBBM kung sakaling nangyari yon. At alam po yan ni Senator Amy Marcos. Sinabi niya po yan sa kanyang video. Ang totoong plano po talaga ng mga Marcos dumikit po dito kay VP Sara Duterte at maging pangalawang pangulo lang po ito si Bongbong Marcos Jr. Pero hindi mga idol. Nagparaya po si VP Sara Duterte kay Marcos Jr. Yan ang katotohanan dyan. Inamin po yan ni Senator Amy Marcos. Yun po yung pabalik-balik nilang pagpunta dito sa Davao. At nagulat na lang sila na hindi po tumakbong Pangulo si Vice President Sara Duterte nung time na yun. Mahiya ka, kangkong ay konghun. Ano kung tinapay plano atat na maging presidente si VP Sara Duterte? Nagparaya nga dito sa inyong idol. So ito pa yung sinasabi niya. So palpalin lang po natin tong confidential fund ni Kongkun. Pakinggan nyo mabuti So nakikita natin na talagang meron sakit sa pag-iwas ang ating Vice Presidente. Sakit Dahil lahat ng mga issue ay kanyang iniiwasan. Tulad ng nangyari sa pag-iwas niya sa issue ng confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education. Confidential fund. Yung sinasabi po lang 125 million. Iniiwasan daw po ni VP Sara Duterte. Sinasagot naman kayo. At anong sinasabi mong sakit sa pag-iwas? Baka ikaw yung may sakit. Tingnan mo yung itsura mo. Diba? Kung maaalala natin, nasa watchlist ka ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon, namamayagpag kayo dyan sa Kongreso.
Kakaiba talaga ang Pilipinas, mga idol. Mas pinapaboran pa nila yung naging nasa watchlist ni Tatay Duterte nung panahon po ng war on drugs. Ngayon, nagsasalita na dyan. Ang galing. O, pakinggan pa natin. Ito ay kanyang iniwasan din. Ngayon naman umiiwas na naman siya na harapin yung kanyang subpoena sa NBI. Wow. Eto kasi mga lodi, no? Explanation dyan, sir. Baka hindi mo alam. Nanyan ka sa Congress, hindi mo alam. Okay lang na hindi siya dumalo sa imbitasyon ng NBI. Inexplain na yan ng mga abogado. Dahil kung meron man lapse si VP Sara Duterte, pwede na agad sila magkaso. Isampa na agad nila. Bakit pa? Ano pang gagawin? Ba't papupuntahin pa? Interogasyon? Ha? Ganun ba yun? Imbitasyon para siraan na naman ang pangalan ng ating Vice Presidente? Hindi. Mag-file kayo ng kaso kung may nakita kayong butas. Yan po sa sinabi ni VP Sara Duterte. Bakit hindi nyo ginagawa? So, sana harapin na lamang niya ito ng diretso dahil kawawa naman yung mga ordinaryong mamamayan pag nasa subpoena, lalong-lalo na ng NBI. Ito'y humaharap. Dinamay na naman ang sambayan ng Pilipino. Dito po laging natatamaan yung mga kawawa nating mga kababayan eh. Kapag binanggit na po ng isang politiko na, tuwawa naman ang mga ordinaryong tao. Yan na po sila nadadali na magatong klaseng namumuno sa ating bansa na akala mo talaga kebait-bait. Anak na tinapay, so ito, pagbibigyan kita about confidential fund. Kung confidential fund pala yung iniiyak mo yan, o ito, post po ni Dexter Lipardo Abuel. Saan kaya ito napunta? Demonyong... Romualdez Saldico at the House of Representatives. Kayo yon. Confidential fund. Ang 125 million na CF na ito ay kusang ibinigay ni Bongbong Marcos sa OBP. Sara Duterte na kahit 11 days na lang paggamit nito, ito rin ang pala ang gagamitin trap upang siraan at mabagsakin si Sara Duterte sa Quadcom. Late na po binigay itong 125 million at kung sino po nakakaalam dyan na kapag meron pa pong pondong natira dyan po sa kanila mga departamento, hindi lang po ito sa Department of Education, sa OBP, sa lahat po mga lodi ng departamento. Kapag nag-request po kasi ng budget, dapat maubos po yan sa taon na iyan. No? So eto yung CF pala, ang gusto nyong talakayin na 125 million, bakit hindi nyo tinatalakay itong na mga nawawalang pera sa ating bansa na 15.89 trillion PhilDep, 5,500 billion flood control, 500 billion Maharlika Investment Fund na nawawala na rin ngayon, at 90 billion na PhilHealth Fund, at eto pa, yung 125 billion sales of the gold reserves. Binenta po yung reserve nating mga ginto ng administrasyong ito, pero wala pong nagre-reklamo sa House of Representatives. Ano na? Kaya pa ba? At eto pa mga idol meron daw pong request di umano itong administrasyong ito para naman po sa climate change na 500 billion kung hindi ako nagkakamali. Saan napupunta itong mga napakalalaking halagang pera, trillion, billion, na wala naman po tayong naramdaman na proyektong napakalalaki na ginawa po nitong administrasyong ito. So ngayon, Mr. Confidential Fund, Kong Hun, alam mo na kung anong dapat yung imbestigahan. Yung nawawalang pera ng ating bayan. Huwag yung 125 million lang na CF na napakaliit kumpara doon sa winawaldas ng administrasyong ito. So hanggang dito na lang po mga idol. Marami pa po tayong dapat talakayin about po sa nangyayari sa ating bansa. At maraming salamat sa patuloy po na sumusuporta sa ating Vice Presidente. Lalong-lalo na po yung mga maisog dyan. Kapit lang po tayo mga idol at makakamtan din natin ang tunay na hostisya na ginagawa nilang kabulastugan dito sa ating bansa. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin.